Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon at sama-sama tayo nagpupuri. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayo magpuri at umawit sa Diyos. Hallelujah, Jesus Christ. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Hallelujah! 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 Pumalapak tayo para sa Panginoon. Glory to Jesus!
Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you're always undefeated and great. Praise 'cause you're faithful. Praise you are true. Praise 'cause there's nobody greater than you. All the praises and honor belongs to you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Papurit parangalay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. We won't be quiet. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Let us shout praises to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Patuloy namin isisigaw ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. We will continue to praise you. Salamat, Panginoon. Papuri, parangal. Sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito, Lord God, na muli kami nagkasama-sama upang sabay-sabay kami magpurit, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we won't be quiet. Patuloy kaming sisigaw, sasayaw, Panginoon, mag-i-enjoy sa presensya mo, Lord God. Dahil mabuti ka sa lahat ng oras, mabuti ka sa lahat ng panahon, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo sa lahat ng iyong pangako, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hindi man kami naging tapat, Panginoon. Ikaw ay patuloy na nagiging tapat sa amin, Panginoong Jesus. At hindi nagbabago yung mga pangako mo, Panginoon. Dumaan man ang mga araw, ang mga taon, Panginoon. Lord, tunay nga hindi nagbabago yung pag-ibig mo. Hindi nagbabago yung mga pangako mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na magbalik kami ng parangal at papuri para sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, aawit kami ng may kagalangan. Aawit kami, Panginoon, na may pagpupuri sa puso namin, Panginoon. Dahil ito lamang po, Panginoon, ang pwede namin ialay sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness, Lord God. Ano man ang meron kami ngayon, ano man ang estado ng buhay namin ngayon, Panginoon, Lord, it is all because of your grace, Panginoong Jesus, and your love for us, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ano man ang pagsubok na dumaan, Panginoon, Lord, patuloy naming maisisigaw na mabuti ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na ito, sama-sama tayong magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ialay natin yung wagas na pag-awit, wagas na pagtataas ng kamay para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let us take this opportunity, this privilege to praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of loving, the dead of night down.
natin ang Panginoon. Alam ko po na inahanda na natin ang ating sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus. Sa series Following Jesus, sa topic The Birth of a New Community, na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Alex Santos Jr. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na nakikinig ngayon sa ating live streaming. At naniniwala po ako na sa gitna ng linggong ito, lahat tayo ay nananabik na patuloy na makasumpong ng mabuting balita, lalong-lalo na mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos. So happy midweek po and blessed midweek to all of us. And ngayon pong araw na ito at oras na ito, tayo muli tinipon ng Diyos para pasalamatan, alalahanin at saliksikin ang kanyang kalooban sa ating buhay. And sa oras pong ito, tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos at bago po natin simulan ang ating paghimay sa mga aral ng Diyos sa buhay natin, sama-sama po muna tayo sa isang panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po Ama sa oras na ito na ang bawat isa Panginoon ay itinutuon mo sa isang katotohanan at sa isang pag-asa na dulot ng iyong mga salita. Panginoon, sa oras na ito, lahat ng bagay na nais mong ituro sa amin, na nais mong matutunan namin at maunawaan namin, ay nawa Panginoon, magdulot sa amin para maging gabay namin sa bawat araw ng pakikibaka namin sa buhay. And Lord, lahat po ng inaasahan naming pag-asa mula sa iyo, tugunin mo po sa gabing ito at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang aming gabay at patnubay. Patuloy nawa kami, Panginoon, na makalakad sa iyong kalooban. And Lord, sa pangalan ng iyong na si Jesus, hinihiling namin na magdulot nawa, Panginoon, ng pagpapala, pag-asa, kagalingan at katugunan sa aming mga pangangailangan, ang mga salita mong mapakikinggan namin sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin, nawa maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang pagtitipong ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige nga po, magpalakpakan nga po tayo or i-heart natin ang live streaming na ito sa ating YouTube. At nakatutuwa po ang Panginoon na talagang hindi nagkukulang. Amen? Baka po mayroon pang hindi nakapag-share sa atin dyan. Mag-share na po tayo. At patuloy po na i-share natin ang mabuting balita. Sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos to be bearers of the good news. Amen? Sa pag-share po natin ng gawain niya, na ibabahagi po natin ang mabuting balita at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. At sa oras pong ito, ang ating pong paksa ay, alam ko, ikalawang linggo na, no? Or ikatlo, kasi si Brother Tonton and then si Brother Alfred. Ikatlong linggo na po ng ating serye on Following Jesus. Kung mapapansin nyo po, nung nakaraang series natin, it's all about encountering Jesus. Pero nakita na po natin na hindi natatapos ang buhay Kristiyano na na-encounter mo lang ang Panginoon at nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Naranasan mo ang kaligtasan, naranasan mo ang himala, naranasan mo ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang kagalingan. Pero again, yung buhay po na nagkaroon tayo kay Jesus Christ is not just about encountering Him para mabago ang buhay natin. We are also, and actually this is the ultimate, we are also called to follow Jesus. Tayo pong lahat ay tinawag para sumunod sa Panginoon. So, ang ating pong mga magiging discussion with the series Following Jesus will focus on the journey through the book of Acts. Kung maalala po natin ang mga kababalaghan, ang mga himala, pagpapagaling, katapangan, inspirasyon na ipinakita ng mga apostol sa Aklat ng Gawa, ayan po ang ating sasaliksikin
At nung nakaraang 2 linggo nga po, sinimulan na natin sa pagbaba ng Espiritu Santo at sa pagdudulot nito ng katapangan kay Pedro at sa mga mananampalataya. At para po sa oras na ito, our discussion po will be about the birth of a new community. Ang pag-usbong, ang pagsilang, ang pagkabuo at pagkatatag ng isang bagong komunidad. Ito po ay isang mahalagang pangyayari sa bagong tipan nang ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit. Amen? Nang ang mga unang mananampalataya sa pangunguna ng mga apostol ay nakabuo ng isang bagong komunidad. Kasi mga kapatid, ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi lang personal. Ito po ay pang-komunidad din. Amen. We are not just called to personally follow Jesus. We are all called to be a community of servants, community of believers, a family of God. Amen? So ito po, magko-concentrate tayo sa ating pagtalakay sa Gawa chapter 2, 42 to 47. So basahin po natin ang sinasabi sa Gawa chapter 2, 42 to 47. Ang sabi dito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid at sa pagkahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Ang lahat ay natakot dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa ng mga apostol. Ang mga mananampalataya ay nagsama-sama at ibinahagi ang kanilang ari-arian sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. 46, araw-araw ay sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Masaya at bukal sa loob ng kanilang pagsasalo-salo. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. At idinaragdag ng Panginoon araw-araw sa kanila ang mga iniligtas. So dito sa verse na to, makikita ninyo, after na dumating ang banal na spirito sa mga apostol, nung Pentecostes, at naging matapang sila sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kung maalala niyo po sa preaching ni Brother R. Alfred, dahil sa katapangan ni Pedro at ng mga apostol, higit 3,000. Kasi ang mga binibilang lang naman ng araw, mga lalaki. So, higit 3,000 ang sumampalataya at sumama sa kanila. At yung pong 3,000 na yon, hindi po natapos na sila'y nakasumpong ng katotohanan. Hindi po natapos na sila ay sumampalataya kay Jesus Christ. Hindi po natapos na sila ay naging mga alagad ni Kristo. Pinatotohanan po nila sa kanilang buhay ang pagiging alagad. Sila po ay nagpatuloy sa kanilang journey sa Panginoon. At ang sabi, natili sila. Nagsama-sama sila. Naghahati-hati sila ng tinapay at bilang isang komunidad ay nananalangin. You see, they were devoted to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. That was the early life of believers. Kaya nga po sa buhay natin, hindi natin talaga pwedeng ihiwalay ang mga bagay na ito. Ito ang itinuro at ipinamana sa ating pamamaraan ng mga apostol kung paano tayo tunay
na magiging kapaki-pakinabang na mga alagad ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin si Jesus Christ. Kaso mga kapatid, kaya lang sa panahon natin ngayon, di ba? Lalo na sa panahon ng social media, lahat tayo ay living in a connected world because of the social media, because of technology. Yet, di ba? Emotionally and spiritually, many people are deeply isolated. Sa kabila ng teknolohiya, parang marami pa ring tao, lalo na ang mga kabataan, na talagang napakalalim ng kanilang pagkahiwalay. They are still living in loneliness, in emptiness. Di ba? Meron dyan ang kanilang mga followers online, libo-libo. Meron pa nga umaabot ng milyon eh. At napakarami. Yet, they felt isolated. They felt alone. Di ba? Napakarami mong follower pero wala ni isa ang nananalangin para sa iyo. Or there is no one there to pray with you. Di ba? Ang dami nating kachat. Umaga, tanghali, gabi. Hindi mapuknat. Nag-aaral, nagtatrabaho, nakikipag-chat. Pero, sa totoo lang, napakarami po ang walang spiritual accountability. Kaya ang nakalulungkot mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano ang paniniwala nila, okay lang kahit walang church. Ako lang at si Lord sapat na. Hindi po dapat ganon. Sabi nga, mali! Mali po yung ganong paniniwala. Kasi mga kapatid, ipinakita po sa atin kanina, nung binasa natin na pangyayari sa aklat ng gawa, in the book of Acts, it shows us that Jesus did not save people merely into individual faith. Hindi po individualized lang. Pagamat tinatanggap natin ang kaligtasan personally and individually, pero Jesus saved us into a spiritual family. Nang iligtas tayo ng Panginoon, He bring us into His family. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan, pag tayo ay iniligtas ni Kristo, the gospel did not only create believers, it creates new people. Mga bagong nilalang ang ginagawa ng mabuting balita. So hindi pwedeng nasumpungan mo si Kristo, tapos tuloy-tuloy lang ang buhay mo, walang magbabago. Hindi po pwedeng ganon. Nung nasumpungan natin ang mabuting balita, nung nasumpungan natin si Jesus Christ, kagaya ng mga unang alagad, nagbago ang sistema ng buhay nila. It is really a totally different system. Hindi pwedeng dati. Di ba, sabi ko nga, di ba, lagi kong binabanggit sa inyo sa Mateo 11:28, nang sabihin ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, hindi ka pwedeng lumapit nang hindi mo iniiwanan yung kinalalagyan mo, yung lokasyon at lugar na meron ka. Ibig sabihin, iiwanan mo yon at mamumuhay ka kasama ng Panginoon. And tayo po, nung na-encounter natin si Jesus Christ, ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. At bahagi ng pagsunod, ang katotohanan that we should not be isolated. Kasi mga kapatid, ang daming Kristiyano ang connected kay Jesus Christ sa isip, but disconnected sa body of Christ. Hindi po pwede yun. As early as Gawa chapter 2, right after they received the Holy Spirit and the believers came to be with them, ang ginawa ng mga alagad,
bumuo ng isang komunidad. Kaya ikaw, kung tunay kang sumasampalataya kay Jesus Christ, it is inevitable that you should be part of a community. Hindi po mag-isa dapat ang Kristiyano na namumuhay sa kanyang spiritual na paglalakbay kasama si Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang unang gusto kong maintindihan natin, there is a danger. There is a danger of isolation. Pag pinag-usapan natin ang Christianity, napakadelikado po na nag-iisa tayo. Remember that Christianity was never designed to be lived alone. Amen. Christianity, again, I repeat, was never designed to live alone. Kailangan po natin ng kasama. Kasi mga kapatid, pag nag-iisa ka sa journey mo in Christianity, alam niyo ang unang mangyayari sa'yo? Isolation will bring your spiritual fire into a weak state. Manghihina po ang init ng iyong espiritualidad. Para lang po iyang uling, di ba? Di ba? Pag tinanggal mo sa apoy, unti-unting mamamatay. Ganon din ang Christian life. Kasi mali po yung mga kasabihan natin na ang mahalaga kay Jesus Christ ako, I don't need church, I can worship alone, di ba? Di ba pwede, pagsamba naman, ako at ang Diyos, hindi ganon eh. Ayoko sa organized church, di ba? Nasasaktan ako, kaya lalayo na lang ako. Hindi po. It should not be our attitude. Di ba? While personal devotion is very important, Christianity was never designed to be lived alone. Bagamat gusto ng Diyos, meron tayong mga devotion individually, pero mga kapatid, to be in a community is a necessity. Kasi pag hindi, unti-unting mamamatay ang init ng buhay mo sa Panginoon. Ang nakakatakot dyan, pag nawala yung init, amen, malalayo ka sa Panginoong Jesus. Akala mo, pag umaalis ka sa church, tapos nagdadasal ka naman, napapalapit ka sa Panginoon. Walang ganon. Walang ganon, kapatid, sa Bible. If you really want to grow in your journey with Christ, you need to be connected. Ano pa yung bunga pag isolated tayo? It removes accountability. Pag wala kang spiritual family, mga kapatid, ito danger niyan. Sin grows secretly. Dahil wala kang church, wala nagpapaalala sa iyo, wala kang F-group, di ba? Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos through an organized community, kung ano yung madaanan mo lang sa Facebook, sa YouTube, sa TV, na magandang pakinggan, di ba? Namimili ka, di ba? Ang tendency nun, yung kasalanan, umuusbong sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng pride. Yumayabang ka lalo. Kaya ko naman mag-isa. Di ba tinuro natin yan sa Sunday Fellowship? Delikado ang pride, kaya we need to flee from pride. Ibinabagsak ng Diyos. Ang sabi, God is opposed. Di ba? To the proud. At mga kapatid, as you live your life on earth, discouragement deepens. Kasi walang nagpapaalala. Walang nagpapalakas ng loob mo. Walang nananalangin para sa iyo. So the accountability, ikaw mismo, walang nag-a-account sa iyo. Walang pastor na nag-a-account sa iyo. At ikaw din, wala kang ina-account na pinaglilingkuran mong ministeryo para sa Panginoon. So, ang ibig sabihin nun, walang paglago. Ano ibig sabihin nun?
wala kang silbi sa kaharian ng Diyos. You are being selfish. Kasi ang alam mo lang, ang mahalaga na encounter ko si Jesus and that's it. Is Jesus and I. No. That's not the design ng Christianity. And isolation makes us vulnerable. Ang sabi sa 1 Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ay parang leong umaatungal na naghahanap ng masisila. Di ba? Pag walang nag-iingat, walang nag-aalaga sa iyo, walang nagtatanim sa iyo ng mga salita ng Diyos, kung ano yung pangangailangan mo, di ba? Napaka-prone mo na masila. Kasi ang devil, ayan o, ang sabi, parang leong umaatu-atungal. Kaya kung wala kang church that is being accountable with and accountable to you, napakadali mo pong masila ng devil. Napakadali mong matukso, napakadali mong mahulog sa kasalanan. Nagiging mahina ka at nagiging paborito ka ng dyablo na pinaglalaruan. Kapatid, kapag humiwalay ka sa katawan ni Kristo, unti-unting manghihina ang espiritu mo. Totoo po yan. And most of the time, the enemy often attacks isolated believers. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yung ikaw lagi ang katuwaan ng kaaway kasi walang nag-iingat sa iyo, walang nagmamalasakit sa iyo. Kasi you isolated yourself. Mga kapatid, ang sabi sa Bible, sa Ecclesiastes 4:9-10 or mangangaral 9-10, napakahalaga ng mensahe nito eh. Ipinakikita dito yung disenyo ng Diyos sa atin na we need each other. Ano sabi? Mas mabuti ang may kasama kaysa nag-iisa. Sa ibang salin, mas maganda ang dalawa kaysa isa. Bakit? Sapagkat kapag naghihirap sila, maibibigay nila ang kinakailangang tulong sa bawat isa. Di ba? Nagkakatulong eh. Pag magkasama, sabi sa verse 10, pag nabawalang isa, maibabangon siya ng kasama. Pero kung mag-isa, sino ang magbabangon? Kanino siya ihingi ng tulong? Mga kapatid, hindi tayo laging malakas. Kaya kung gusto ninyo na yung journey ninyo in following Christ ay talagang maging matagumpay at produktibo, kagaya ng marami pa tayong pag-uusapan. There are so many events in the book of Acts wherein the apostles are victoriously, ang tawag doon, facing the world head on. Talagang hindi sila natatakot, puro sila pagtatagumpay. Pamumunga, produktibo. You know why? Hindi because they are faithful and malalim ang pananalig nila personally, but because there is a community that prays for them, that encourages them, that trust them. Yun po ang realidad. Sabi ng Bible, we need each other. You were never meant to walk with Jesus alone. Kailanman hindi tayo nilalang ng Diyos para maglakad ng mag-isa. Niligtas niya tayo para makabilang sa kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, i-check natin, si Jesus Christ po mismo, gumawa siya ng isang komunidad. Nakita nyo? Kahit siya, nung siya'y naging tao at naglingkod sa kanyang ama, he formed a community himself. Tumawag siya ng mga alagad. Jesus could have ministered alone. Kaya niya yun eh. But he gathered disciples. Even the Son of God walked with people. Ito anak na ng Diyos to, mga kapatid.
Anak na ng Diyos to, pero hindi nanangan sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang talino. Hindi sinabing kaya ko mag-isa. Hindi niya sinabing hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng lingkod. No. Even he, the Son of God, walked with people. Naglakad siya kasama ng mga alagad. Kasamang kumakain. Kasamang nagtuturo at tinuturuan. Kasamang nagmamahal at minamahal. At kasamang isinugo. That is the community that Jesus formed. Kasi ano sabi niya eh? Walang saysayang pag-ibig kung wala kayong komunidad na mamahalin. Kung wala kayong mga kapatid na mamahalin. Kaya nga sabi niya, di ba sa John 13:34-35, mag-ibigan kayo as a community, as a family. Tayo daw magmahalan. And only through that sa pamamagitan nito, pag magmamahalan tayo bilang komunidad, bilang church, bilang lingkod, bilang magkakapatid, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tumutulong naman ako sa nangangailangan. Hindi naman ako nagkukulang magdasal, hindi naman ako nagkukulang magbigay ng tulong, maglimos, gumawa ng mabuti. Kaya sabi, hindi po tayo doon nakikilala bilang mga alagad ni Kristo. Nakikilala tayong mga alagad pag tayo bilang isang pamilya ng Diyos ay nagmamahalan, nagmamalasakitan, at nagpapalakasan ng loob. Kaya nga di ba sa verse 47, ano sabi? Kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Kinalulugdan sila ng maraming tao at araw-araw ay idinadagdag sa kanila ang mga inililigtas. Bakit? Kasi ang nasasaksihan ng mga tao sa kanila bilang isang komunidad at pamilya, masaya siguro doon, nagmamahalan sila, nagtutulong-tulong sila. Hindi nila pinababayaan yung kanilang mga kapatid. Di ba ang sabi doon, ang ari-arian ng isa ay para sa lahat. Hindi nagsusungitan, hindi nagpapagalingan, kundi nagpapalakasan, yung kulang sa isa, ibibigay ng isa. Pupunan ng isa. Hindi tayo masaya na tayo lang ang may masarap na pagkain. Hindi sila masaya na sila lang ang may tinitirhan. Everyone, out of love. Dahil yun ang turo ni Kristo. Makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Pag ikaw, Alex, pag kayong mga tagalingkod, nagmamalasakit sa isa't isa at hindi nyo pinababayaan ang inyong mga kapatid. That is the true essence of being a Christian. That we are not just living with Jesus. We are living with the body of Christ, His church. Kaya napakahalaga ng local church, ng local community. Hindi pwede kung saan-saan lang gustong magsimba, kung saan-saan lang gustong umattend. You should have a family that will take care of you, that will be accountable to you, and you also be accountable with them or to them. Amen. Mga kapatid, meron po tayong tinatawag na 4 pillars of early church. Yung 4 na mahalagang sandigan na itinuro sa atin para maging epektibo yung ating pamumuhay Kristiyano. Di ba? Pag sinabing pillars, parang sa bahay, di ba? Yung isang typical na bahay may 4 na poste. Pag tinanggal mo yung isang poste doon, masisira ang bahay. Amen? Para maging matatag ang pundasyon na kinatatayuan mo, you need these 4 pillars. At ano sabi ng Acts 2:42? They remain steadfast in the teaching of the apostles. Nanatili sila saan? Sa 4 na bagay. Nanatili silang una,
nakikinig at nag-aaral ng turo ng mga apostol. Pangalawa, nanatili sila saan? Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, fellowship. Pangatlo, na poste, nanatili sila saan? Sa pagpipira-piraso ng tinapay. At pangapat, nanatili silang nananalangin ng sama-sama. Ito po ang ipinakita sa ating template ng isang successful and victorious Christian life. That you devote yourself in the teachings of the apostles, in fellowship, di ba? Pag nagsishare ka ng buhay mo together with the community, di ba? Pag nagsasama-sama kayo para magpira-piraso ng tinapay, tinutulungan nyo isa't isa, ibinabahagi nyo yung mga pagpapala nyo sa isa't isa, bilang pag-alala kay Kristo. At talagang you stay connected to God in worship, in prayer, in praising. Kaya napakahalaga ng apat na ito. Di ba? Dito po dapat nakasandig. Ang lingkod, kailangan nandito sa apat na ito, hindi tayo pwedeng umalis dito. Pag may umalis sa atin dito sa 4 pillars na ito, parang bahay yan, magigiba, masisira, mawawasak. That is the foundation of God's design for Christianity. Isa-isahin natin. Simulan natin doon sa sinabing first pillar, the teaching of the apostles. Ang mga unang komunidad po or ang unang early church, they devoted themselves, mga kapatid, into the teachings of the apostles. The early church anchored themselves in the Word of God. Ano po ibig sabihin nun? Pag sinabi po na nanatili ka sa turo ng mga apostol, ang ibig sabihin nun, kailangan ang pananampalataya mo nakasandig, nabuo siya on what the apostles taught. Sa turo ng mga apostol. Ano ba turo ng mga apostol? The words and the works of Jesus. Nasa nakasulat yun? Sa Bagong Tipan. Kaya nga po tayo mga lingkod ng Bagong Tipan. Hindi tayo lingkod ng Lumang Tipan. Pero hindi masama ang Lumang Tipan. Sapagkat ang Lumang Tipan ay kasulatan ng mga inspirasyon ng Diyos sa atin. Dito rin natin makikita ang mga propesiya tungkol kay Kristo na naganap sa panahon ng ating Panginoon. But what we need to understand, if we really want to grow in our spiritual life, kailangan ang sandigan ng ating pananampalataya at buhay ay ang bagong tipan kung saan nakasulat ang mga words, salita, at ang mga ginawa, works ni Jesus Christ. Pag sinabing nananatili ka sa turo ng mga apostol, Christ-centered ka. Hindi, ito rin po, ano pa ibig sabihin? Pangalawa, sabi dito, they didn't follow opinion or traditions. Pag sinabing they didn't follow opinions and tradition, kahit yung mga tradisyong kinamulatan sa lumang tipan, sa panahon ng mga propeta, kahit pa biblical yung mga tradisyon na yon, hindi na yon. Pag panahon ng Pasko, hindi na sila nagsasalo-salo dahil sa Pasko. Nagsasalo-salo na sila dahil sa breaking of the bread. That is Christianity. Hindi na po tayo dapat namumuhay sa mga tradisyon, yung mga nakasanayan lang na hindi naman natin alam kung ba't natin ginagawa. Para masabing ang isang believers ay devoted to the teaching of the apostles, kailangan wala na yung mga opinyon ng tao na yan. Wala na yung mga tradisyon, pamahiin na yan. Kailangan ano ba ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos sa Bagong Tipan ayon sa turo ng mga apostol. At pag sinabing devoted in the teaching of the apostles, sila yung mga transformable heart. They are humble. They are obedient. They are yearning and faithful na mga learners. Alam mo yon, yung gusto lagi matuto.
Yung bang kahit 30 taong ka na sa gawain ng Diyos, hindi ka nagmamarunong. You always want to learn. To learn, you are teachable, you are transformable, and humble. Ganun po dapat. Para masabi natin ang isang Kristiyano ay ay devoted sa turo ng mga apostol, para lagi silang nais na mahubog sila ng salita ng Diyos. Kaya walang mayabang na Kristiyano eh. Wala. Walang magaling, walang marunong. Lahat na patuturo. A church that stays rooted in apostolic teaching stays rooted in the truth of Christ. Nasa Bible yan eh. Ang nananatili sa akin ay nananatili sa turo ng mga apostol. Ang sabi, ang nagtatakwil sa inyo, ang kausap niya yung mga apostol, pag kayo itinakwil, ang itinatakwil ako. Kaya pag itinatakwil natin ang turo ng bagong tipan, ang itinatakwil mismo natin si Jesus Christ. Sabi nga, mga kapatid, sa ikalawang Timoteo 3:16-17, di ba? Itong mga salita ng Diyos na ito sa bagong tipan, lahat ng nakasulat sa Bible ay kinasihan ng Diyos. Kaya dapat, bilang mga alagad na nais lumago sa ating pagsunod kay Kristo, we need to stay rooted and founded onto the teaching of the apostles in the New Testament, where we can see, we can na-unveil sa atin the words and the works of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po na dapat nakikita sa isang Kristiyano para magtagumpay siya sa kanyang journey, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, as he belongs to the family of God, is yung fellowship. The second pillar is fellowship. Pag sinabi nating fellowship, it is simply saying, sharing your life, our lives, together. Kailangan nagsasama-sama tayo bilang magkakapatid. And believe it or not, you need proximity to develop that. Kailangan talaga physically together. Bagamat nung pandemic, di ba? Bagamat hiniwa-hiwalay tayo, natuto tayo magkaroon ng online kagaya nito midweek. Pero alam niyo mga kapatid, lagi naming binabanggit, online fellowship are just supplement, but not the primary way sa pakikipag-fellowship. Fellowship must be physical. At mga kapatid, bagamat napakahalaga na sa fellowship we meet together, pero fellowship is more than meeting together. Kailangan, it's doing life together. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, pag fellowship, huwag kayong hadaling-hadali na umalis. Di ba? Para kayong hinahabol nyo ba masasakyan? Hinahabol nyo ba yung tanghalian, yung mga pangumaga? Sa panghabol, ano ba hinahabol nyo? Matraffic kayo? Hindi dapat ganon. Fellowship is more than meeting together. It's about doing life together. Kailangan alam natin ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Hindi dahil nakikiosyoso tayo, kundi nagmamalasakit tayo. Di ba? Nagsusuportahan tayo sa ating mga kabuhayan, sa ating mga pinagtatagumpayan. Di ba? The very word fellowship comes from the word koinonia. Nang ibig sabihin ay ibinahaging buhay, partnership, spiritual family. Hindi lang po attendance ang fellowship. Ito po ay belongingness must be the operational word for fellowship, belongingness.
Sa fellowship, hindi lang tayo nakikita-kita. We cared for one another. We encourage one another. And we support one another. That's the true essence of fellowship. Kailangan nagmamalasakit, nagpapalakasan ng loob, nagsusuportahan. Kaya mga kapatid, yung a-attend lang, aalis na, tapos wala nang pakialam, hindi po fellowship ang tawag doon. Attendance lang ang tawag doon. Pag sinabi nating fellowship, kagaya ng mga apostol nung di ba sabi? Bukas ang kanilang tahanan para sa lahat. Sama-sama silang nagpapasa ng kanilang mga pasanin. At yung pangangailangan, ano sabi? Sa 47, 44 ba yun? Ipinagbili nila lahat ng kanilang pangangailangan. At ipinamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. Imagine niyo yun. Ganun po ka-radical ang early Christianity. That is how radical Christianity were before. Or was before. Ngayon, nakakalungkot. Di ba? Yun, lahat ng ari-arian, binenta. Ngayon, tithes lang, ang dami pa reklamo. Di ba? Kakapurit na pera pa lang ang binibigay sa simbahan, ang dami ng tanong, ang dami ng pagdududa, ang daming haka-haka. Samantalang yung unang mga Kristiyano, ipinagbili ang kanilang ari-arian at ipinamahagi sa lahat. Sa lahat. Kahit walang matira sa amin. Basta kailangan yung kinakain ko, kinakain nyo rin. Hindi pwedeng kami lang ang may tahanan, kayo walang tahanan. Kasi lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo ay iisang anak ng Diyos. Kaya homes are open. We're open then. Burdens were met then. Were shared then. And needs were met then. Kaya ang tanong ngayon, ginagawa pa rin ba natin yan? Kasi mga kapatid, the true essence of fellowship is reflecting the love of Jesus and to build a healthy church. Hindi po paramihan. Kailangan palapitan, patatagan, at talagang pamalasakitan ang tunay na esensya ng fellowship. Kasi mga kapatid, when we share life, we show that we belong to the family of God. That is the essence of fellowship. At kailangan natin yan in our journey to Christianity in following Christ. Pangatlo pong pillar is the breaking of the bread. Pag sinabi nating breaking of the bread, hindi ito simpleng pagkain ng tinapay, pag-inom ng alak. Every last Sunday of the month. Every special occasions in the church. That was not and is not the true essence and purpose of breaking of the bread. Kaya siya naging part ng 4 pillars is because breaking of the bread is about remembering Jesus. Hindi nawawala ang pag-alala natin sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Na yung tinapay ang kanyang katawan na sinaktan, pinatay, hinagupit para sa ating buhay, para sa ating kaligtasan, para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At yung kanyang dugo ang nabubo para doon sa walang hanggang tipan ng Diyos sa atin. Na nagsasabing, Alex, Mirna, Tonton, Bobby, Marisa, Karen, Joel, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, kayo ay mga minamahal ko magpakailanman. Eternal covenant. Kaya may dugo. Ang ibig sabihin po ng breaking of the bread is first, a remembrance of Jesus. It's about Jesus' sacrifice, death, and resurrection.
Ang ipinakikita din ng breaking of the bread is a symbol of unity. Na meron tayong kaisahan na iisang katawan na nagsasama-sama, nagpipira-piraso ng tinapay at umaasang sabay-sabay na dahil sa tinapay at dugo na yon ay makaniniig natin ang ating Panginoon at makasusumpong tayo ng kagalingan, ng pag-asa at ng pag-aangat ng ating kalooban. Alam niyo mga kapatid, pag tayo po nakikibahagi sa breaking of the bread, ito ay pagtugon natin ng kababaang loob at pasasalamat sa lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon. Na nire-remember natin yung death and resurrection and until now. Di ba alam mo yun, kung 30 taon ka na sa community. Lord, mula noon hanggang ngayon, tapat ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. And it's about a call to live differently. Na araw-araw, kailangan kong magsuko ng buhay ko. Kailangan ko si Kristo. Kung paano sa tinapay na ito, na simbolo ng buhay at pag-asa, araw-araw kailangan ko ang Panginoon. That's breaking of the bread. Amen. Kaya mahalaga siya. Pag tinanggal mo siya sa Christianity, alam niyo mangyayari sa atin pag tinanggal natin breaking of the bread sa Christianity? Makakalimutan natin ang kabutihan ni Kristo. Yung original na ginawa ng Panginoon para maligtas tayo. Ang kanyang pagkamatay sa krus. Alang-alang sa atin. Amen. Kaya sana po, we participate in the breaking of the bread. That is one of the 4 pillars of Christianity and fellowshipping. And fourthly is prayer. Pag sinabi nating prayer, hindi ito pagiging religious. Hindi ito pagiging mahaba ang mukha. Hindi ito pagiging relihiyoso. It's about staying connected to God. Alam niyo po sa early Christians, hindi po panalangin ay isang gawa lang na ginagawa nila araw-araw, bago kumain, bago matulog, pagkagising, pagsamba, pagpasok sa fellowship. It's not just something they did. If you are going to see their journey, prayer was who they are or who they were. Sila mismo yun. Buhay nila ang magdasal. Buhay nila ang manalangin. Kasi alam nyo, ang sabi sa Colossus 4:2-3, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too, that God may open a door for our message. Imagine niyo, it's all about prayer. Ipanalangin ang isa't isa, i-google nyo ang inyong oras sa pananalangin at pagbabantay at pagpapasalamat at gayon din naman, ipanalangin nyo kami nang sa gayon magbukas ang pinto ng mensahe ng Diyos para sa mga tao. Kasi pag nagdadasal tayo mga kapatid, it means we prioritize God. Ibig sabihin talagang gumagawa ka ng oras, not just in your spare time mga kapatid. Pag sinabing we prioritize prayer, we make time to seek God together above all else. Ano ba ibig sabihin ng pananalangin? Sama-sama. Corporate prayer strengthen faith and unity. Sa totoo lang mga kapatid. Minsan ako hindi ko na alam kung paano ako magdarasal kasi sa bigat minsan ng pinagdaraanan ko. Pero alam nyo, pagkasama ko ang lingkod na nananalangin, parang, alam mo yon yung kahit ako wala nang laman yung panalangin ko, pero sila bilalalakas nila yung loob ko eh. Kasi we prayed for one another. Because we prayed together. Pag sinabing prayer, pagpapakita to ng pananangan sa Diyos. Your reliance to God. At mga kapatid,
Prayer changes everything. Alam nyo, ang panalangin po, it transform hearts. It fuels mission, di ba? Lumalakas ang mission ng church. Lumalakas ang lingkod. Lumalakas ang simbahan ng Diyos. At nabibuild ang church para maging matatag anuman ang pagdaanan nito. Kaya mga kapatid, we need to develop a prayerful life. At yan pong prayerful life, madidevelop lang if we remain in the body of Christ. Muli, ano nga ulit yung 4 pillars? Ano-ano ulit yung 4 pillars? Teaching of the apostles. Fellowship. Pangatlo, breaking of the bread. Pang-apat, prayer. Yan pong 4 na yan ay mahalagang pundasyon ng isang tunay na Kristiyanong nakikibahagi sa komunidad at pamilya ng Diyos. Kailangan nandyan lahat yan. Pag may na-miss out ka dyan, your fruitfulness will babagsak siya. Bababa siya. Amen. At syempre, dapat itong mga pillars na to, matibay, matatag. Kapit-kapit, di ba? Kaya nga may mga biga eh. Di ba? Ganun sa bahay. Yung pillars, hindi pwedeng pillars lang. Bububungan mo na, no? Kailangan may biga. Merong parang kumakapit, may nakabrace sa kanya. Ibaba't itaas. Ano yon? Ano yung nakabrace dito sa 4 pillars? Para maging matatag at malakas. As we join the fellowship and the church, unity in love. Kailangan may pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kailangan yon. Kailangan itong 4 pillars, pinag-uugtong-ugtong ng pag-ibig at pagkakaisa. Kailangan may isang puso, may isang espiritu, at may iisang pamilya. Amen. So, ano ba ibig sabihin na we have one heart, one spirit, and one family? Alam niyo po, ano ba yung ibig sabihin? Paano ba natin nakikita yung unity in love sa church? Ilan lang to mga kapatid, pero mahalaga to. Una, kailangan pinapahalagahan natin ng iba higit sa ating sarili. Nasa Filipos 2, 3-4 yan. Mahalaga yon. Kailangan handa tayong maglaan ng buhay natin para sa ating kapwa. Ano pa ibig sabihin na we have unity in love? We forgive. At kung kaya natin, agad. At nagmamahal tayo ng malalim. Yan ang sabi sa Ephesians 4:32. Mga kapatid, walang perfectong church. Meron ka ditong makikilala na ibang-iba ng ugali mo. At makikita minsan yung mga, yung mga pet peeve mo ng mga katangian na ayaw mo, naiinis ka pag nakakakita ka ng ganong attitude. Makikita mo yan sa simbahan. Pero alam nyo, ang sabi sa Roma 12:18, we should honor our differences. At ang laging tunguhin natin, makipagkasundo at magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Handa nating tanggapin ang ating mga kapatid. Kahit yan pa yung pinakakinaiinisan mo, yung ugali na ayaw mong nakikita, nabi nga mga pet peeve natin. No. You need to honor and accept and always pursue peace pag ikaw po ay nasa church. At sama-sama, sabi sa 1 Thessalonians 5:11, we build each other up.
in faith and in truth. Tinutulungan natin ang isa't isa sa pananampalataya at katotohanan. That is unity in love. Kasi pag hindi nakita yan sa pagpe-fellowship natin, sa pagbe-breaking of the bread natin, sa prayer natin, at sa pag-aaral natin, di ba? Kahit ang dami mo nang alam na teaching of the apostle, if you still doesn't know and doesn't want to forgive and to love, sayang ang teaching of the apostles. Di ba? Napakaganda nga ng attendance mo sa fellowship. You bond with people. Pero hindi mo naman kayang unahin ang iba at pahalagahan ng iba higit sa iyong sarili. Sayang yung fellowship. Di ba? Nakikibahagi ka sa hapag ng Diyos in the breaking of the bread. Pero ang dami mo namang pintas sa iyong kapwa. Di ba? Si Kristo nga biniyak yung sarili para sa atin. Dapat, minsan, kaya din nating i-break ng konti yung ating pride, yung ating selan para sa ating kapwa. Di ba? Sayang. Mawawala ng saysay ang breaking of the bread if we do not honor and accept our differences. Tayo nga tinanggap ng Panginoon eh. At di ba? Pray ka nga ng pray, pero yung prayer mo puro tungkol sa sarili mo. It doesn't, wala man lang tungkol sa para mapalakas ang pananampalataya ng church. Bumuti ang pastor, ang mga manggagawa, ang mga naglilingkod, ang katabi mo lagi every Sunday, hindi mo man lang na ipagpe-pray. You're not building each other up. Wala sa yung prayer. Kaya nga yung 4 pillars, kailangan connect ito at pinalalakas ito, mas titibay ito if it is connected by beams. And that beams are love. Unity and love. Amen. Mga kapatid, Jesus gave Himself for us. For them, nung mga nasa unang mga Kristiyano. Kaya alam nyo, they learn to give themselves to one another. Dapat ganon din tayo. Binigay ni Kristo sa atin, di ba, sa breaking of the bread ang kanyang buhay. Dapat kaya din nating ibigay ang ating buhay para sa ating kapwa. Kasi mga kapatid, ano sabi sa John 17:21? Ano prayer ni Jesus Christ? Sana maging isa nawa silang lahat, Ama, that they may all be one. As you, Father, are in me, I in you. Ano sabi niya? That they may also be one in us. That the world may know and believe that you sent me. Makikilala lang daw ng mundo na si Kristo, na ang Ama nagsugo kay Kristo, kung tayo'y magkakaisa sa kanila. Kaya pag tayo magkakagatan, magsasakitan dito, magchichismisan sa buhay ng may buhay at magsisiraan, at mapupuno ng division ng simbahan, huwag na kayong umasa na may maniniwala pa sa salita ng Diyos na ipinangangaral natin. Because unity reflects God's heart. So dapat ma-mirror din sa atin yan. Unity gives a powerful witness. Ayan na sabi, that the world may believe that you sent me. Unity fulfills God's mission. Our oneness points to Jesus as the Savior sent by the Father. Yung pagkakaisa natin na nagpapatotoo sa mundo na talagang buhay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang pagkakaisa po dapat rooted in love. Tandaan niyo mga kapatid, pag namumuhay tayo sa pagkakaisa, ang ipinahahayag natin ay ang pag-ibig ni Kristo. At ang ibinabahagi natin ay ang kingdom of God.
Wag nating gayahin yung panahon natin ngayon na kasi, 'di ba? Yung unang simbahan po hindi naman sila perfect eh. Pero alam nyo kahit di sila perfect, ang daming wala, walang technology. Wala. Kitang-kita pa, nagkakaroon ng mga digmaan. Pero united sila. Yun ang nakakatuwa. They know the essence of unity. Kahit marami pang kulang na kaalaman, kulang na pangunawa, wala pang masyadong mga discovery and knowledge, mga research na yan, pero they still live in unity. Pero ngayon mga kapatid, bakit ganon? Kung kailan mas sibilisado na tayo, kung kailan mas marunong tayo, kung kailan mas may resources tayo. Pero alam nyo, ang daming challenges na kinakaharap ng simbahan. Nandiyan ang division, nandiyan ang comparison. Nandiyan yung pagkakaiba-iba ng opinyon. Nandiyan yung masyado tayong abala sa relasyon, sa pangarap. Takot at hirap na hirap tayong magpatawad. Punong-puno tayo ng ating sarili, pride and self-interest. Di ba? At yung init ng pagmamahal natin sa Panginoon nung una natin siya nakilala, ba't hindi lumalalim parang nababawasan pa? Hindi da't ganon. Tandaan nyo mga kapatid, the world is watching. Pag ang nakita sa atin, pabulok, pasama, walang maniniwala kay Kristo. At mga kapatid, tandaan mo, kung gusto mo talagang mabuo tayo at maging matatag tayo bilang isang community, tandaan nyo, unity doesn't happen by accident. Kailangan intentional tayo dito. Kailangan gustuhin nating magkaisa. Kailangan maging mababa ang loob natin at umasa tayo sa kagandahang loob ng Diyos. At tandaan natin mga kapatid, as we live today, we are called to be different. We are not called to to conform, but to be different. Kaya mga kapatid, pag pinuperso natin yung pagkakaisa, pagmamahal, napupuri natin ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 6:13, be on guard, magbantay kayo, stand firm in faith, maging matatag kayo sa pananampalataya, be courageous, maging matapang at malakas ang inyong loob, at maging matapang kayo. Strong, matatag, malakas. Sana ibalik natin yung puso natin kung paano ang puso ng mga unang Kristiyano. They are devoted to Jesus. They are united with one another. And they are on one mission to glorify God, to advance the kingdom of God, to share Jesus, spread His love. Mga kapatid, sana ibalik natin yung isip natin doon, Let us come back to that old habit of early Christianity. Sila po ay nananangan sa simbahan at kabilang sa kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo 10:24-25, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Palakasin niyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig at mabubuting gawa. Amen. Let us return to the heart of Jesus. Let us reconnect with His people, the church. Let us recommit ourselves to the pillars, teaching of the apostles, fellowship, breaking of the bread, and prayer. At maging matatag tayo. Amen! Kaya nga, tayo po,
Yung mga bago dito ngayon, hindi lang po namin kayo iniimbitahan. Yung mga kapatid namin na nawala, hindi lang namin kayo muling iniimbitahan. As a family, as part of the family of God, you are needed. Kasi alam nyo, pag wala ka, may kulang sa katawan. Pag together tayo, ano? Ang nakikita pag-ibig ni Kristo. Kaya sana, mga kapatid, ano? Let us come back and remain steadfast in the community and the family of God. So again, kung gusto natin na maging malakas tayo, kung gusto natin na talagang nagtatagumpay tayong miyembro ng komunidad ng Diyos, lalo ng lingkod, isa lang naman ang sikreto eh. Let Jesus Christ be at the center, yesterday, today, and forever. Gawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Sabi nga, nung preaching ni Brother Bobby, mahalin mo siya. Hindi po masamang mahalin ng Diyos. In fact, that is the only way that we can commit ourselves to obey Jesus when we love Jesus. Tandaan niyo mga kapatid, pag ang pag-ibig ni Kristo ang naging sandigan natin, this will be the foundation of everything that we think, that we say, and we do. Pag si Jesus ang sentro ng buhay natin, di ba? Talagang yung isinasantabi natin yung differences. We always aim unity. At pag si Kristo talaga ay naging Panginoon ng buhay natin, makikinig tayo eh. Ano ba sabi ni Jesus Christ? Humayo kayo at gumawa ng alagad. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Humayo kayo at maging saksi ng kabutihan, pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Kaya as we conclude po our discussion this day, again, may 4 pillars, hindi po 5, 4 pillars. Apostles' teaching, fellowship, breaking of the bread, prayer. Yan po dapat lahat aktibo tayo. Lahat seryoso tayo. Lahat intentional tayo na nakikibahagi at sumasagana. Kasi mga kapatid, yung early church, diyan sila lumaki. Diyan sila umusbong. Diyan sila nakarating sa atin. Kaya dapat ganun din ang gawin natin. At iyang 4 pillars na yan, i-connect natin, patatagin natin, palakasin natin through love. Unity in love. Amen. Kasi mga kapatid, pag nakita sa atin yan, yung katatagan natin, alam niyo mga kapatid, ang sabi sa 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly. Ano mangyayari pag nagmamahalan tayo? Because love covers a multitude of sin. Hindi pwedeng hindi po sumama sa atin ang mga makasalanan at maging bahagi ng lingkod. Gusto nating dumami, maging malakas ang lingkod. Sama-sama tayong manatili sa turo ng mga apostol, manatili sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, manatili sa pagpipira-piraso ng tinapay, at manatili sa pananalangin sa pamamagitan ng pagkakaisa ayon at sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus Christ. Amen. When we remain faithful to Christ, the lingkod will grow in Christ and it will make an impact for the kingdom of God. Ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. If we want to follow Jesus like what they did before in the book of Acts, we need to remain in Christ. Amen. Kaya sana,
Magpakatatag tayo bilang mga kapatid sa lingkod. Amen! Kayong mga bago, as you decide, you are welcome sa lingkod. Wala ka pang naiisip, wala ka pang nahanap, halika na sa lingkod. Ang lingkod, pamilya. Ang lingkod, hindi organisasyon or samahan lang. Ang lingkod ay pamilya ng Diyos, binuklod ng pag-ibig ni Kristo at pinalalakas ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga kapatid, sa pagsunod natin kay Kristo, hawak kamay. Amen! Bilang pamilya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sana po marami tayong natutunan at dalangin ko sa Panginoon na pagpalain ang bawat isa. At Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko ano man ang panalangin na aking mga kapatid, panalangin ng mga ngayon lang nakapakinig. Lord, katagpuin mo sila. Lord, akayin mo sila sa iyong kaharian. Lord, dalin mo sila sa iyong iglesia. Dito sa lingkod, Lord, they are welcome. Iingatan mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng lingkod. Lord, tugunin mo po ang kanilang mga kahilingan at panalangin. At nawa, Panginoon, lumakas sila sa pamamagitan mo. Lord, salamat po sa biyaya, salamat sa pagpapala, salamat sa kagalingan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Muli po, isang magpagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa mga gawain kagaya po ngayon. Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship, 2 session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all.